Nagsisimula ang pelikula sa pinakadakilang escape artist sa lahat ng panahon, si Harry Houdini na nakatayo sa gilid ng isang tulay, nakatali ng mga metal na kadena at handang tumalon. Sa likuran, binabanggit ni Houdini na habang ang ibang tao ay nais tumakas mula sa magulong buhay, siya naman ay laging sinusubukang takasan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga mapanganib na palabas. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa tulay, diretso sa nagyelong lawa habang isang napakalaking tao ang nanunood ng may paghanga. Pagkatapos, bumalik ang pelikula 17 taon ng nakaraan kung saan dumating si Houdini sa isang lugar na parang bahay aliwan kasama ang kanyang asawa na si Beth Houdini upang magtanghal at aliwin ang mga tao roon. Gayunpaman, nang makita ang sira-sira at karimari-marim na kalagayan ng lugar, nagbago ang isip ni Houdini at nagpa siyang umalis. Ngunit iginiit ni Bess na wala silang pagpipilian dahil nauubos na ang kanilang pera. Ipinahayag niya sa mga tao roon na magtatanghal si Houdini ng isang palabas kung saan makakatakas siya mula sa isang saradong baul habang nakaposas. Habang karamihan ay natuwa, may isang lalaki ang nangutya at nagsabing kaya iyon ng kahit sino dahil peke ang mga posas na dala nila. Ngunit si Houdini, na laging may nakahandang plano, ay nagsabi sa mga tao na maaari siyang magsuot ng anumang posas na ibibigay sa kanya. Nakakagulat, ang lalaking tumawag sa kanilang palabas na peke ay isa palang pulis at naghagis siya ng tunay na posas sa harapan nila. Sa una, kinabahan si Houdini dahil sa matinding presyon, ngunit nang isinuot ng pulis ang posas sa kanyang mga kamay, lalo siyang naging determinado. Dahan-dahan siyang tumalikod at binuksan ito gamit ang isang bagay na parang karayom na nakatago sa kanyang sinturon. Agad nitong napahanga ang mga tao, kabilang ang pulis, at pinalakpakan siya ng lahat ng may paggalang. Mula noon, sumikat si Houdini sa buong Amerika bilang pinakamahusay na escape artist. Nagsimula siyang magtanghal ng iba pang palabas, tumatakas hindi lamang mula sa mga posas, kundi pati na rin sa mga metal na kadena na nakabalot sa kanyang katawan. Isang gabi, binanggit ni Bess na nais niyang gumawa ng ibang bagay bukod sa pagtatanghal. Gulit nilinaw ni Houdini na ayaw niyang bumalik sa normal na buhay. Sa halip, nais niyang maging pinakamahusay na escape artist sa buong mundo. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena sa ilang dekada ang nakalipas nang sina Houdini at ang kanyang kapatid na si Das ay nanonood ng isang grupong naglalakbay na gumaganap ng isang ilusyon. Labis na namangha si Houdini sa palabas kaya agad niyang pinangarap na maging isang salamangkero at kumita mula rito. Habang lumilipas ang mga araw, natuto siya ng maliliit na trick at kumita ng kaunting pera. Inuuwi niya ang pera sa kanyang ina at napapasaya ito, ngunit hindi gusto ng kanyang ama ang kanyang pagtatanghal sa publiko. Dahil dito, maaga siyang umalis ng bahay kasama ang kanyang kapatid upang gumawa ng sarili nilang landas. Magkasama silang nagtanghal sa mga lansangan at nag-ipon ng pera para suportahan ang kanilang ina. Makalipas ang ilang taon, habang nagtatanhal sa kalye, napansin ni Houdini ang kanyang magiging kapareha na si Bess na sumasayaw para sa isang grupo. Palihim niya itong pinanood at agad nahulog sa kanyang kagandahan at husay. Pagkatapos ng palabas, nilapitan niya si Bess at inalok na makipagtulungan sa kanya at pumayag ito. Mula noon, naging maganda ang kanilang samahan at naglakbay sila sa buong mundo, nagtatanghal ng mga salamangka para sa mga kilalang tao. Ang kapatid ni Houdini na si Das na nasa Estados pa rin ay sinubukang gayahin ang kanyang mga trick upang manatiling sikat. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Houdini kaya nagpa siyang magsagawa ng mas mapanganib na trick na walang ibang makakapag-uulat. Lumipat ang eksena sa taong 1896 kung saan binisita ni Houdini at Bess isang kilalang bilangan at hiniling sa punong sheriff na ikulong siya. Tumanggi ang sheriff at sinabing kriminal lamang ang kanilang ikinukulong, ngunit nang kutsain ni Houdini ang kalidad ng kanilang bilangan at tumaya ng $100, nagalit ito at pumayag. Nalaman dito na nais gawin ni Houdini ang stunt para sa publicity kahit hindi magbayad sa mga pahayagan. Ikinulong siya ng maayos ng sheriff at hinalikan siya ni Bess bago umalis. Naghinala si sheriff na may ipinasok ito sa kanyang bibig ngunit wala siyang nakita. Nang malinaw na ang paligid, inilabas ni Houdini ang isang metal na pambukas ng susi na nilunok niya matapos ang halik ni Bess at ginamit ito para makatakas. Dahil dito, nagkagulo ang media at sumikat siya madaling gabi. Inirekomenda pa ng mga tagahanga na tumakas siya mula sa mas malalaki at mas siguradong bilangan. Tinanggap niya isa sa mga hamon nito at dumating sa Chicago, Illinois noong 1900 para magtanghal.
Ipinaluton siya ng mga metal na kadena at may strap pa sa bibig upang hindi siya mabigyan ng susi ni Bess. Ngulit sa loob lamang ng 5 minuto matapos ikulong, nakatakas siya ng walang bakas. Dahil sa sunod-sunod na pagtakas, sumikat siya sa buong mundo bilang The Handcuff King at The Breaker of the Chains. Isang araw, habang bumibili ng props, nakilala niya ang may-ari ng tindahan na si Jim na sinabing siya ang nagdisenyo ng marami sa gamit doon. Humamang si Houdini sa kanyang gawa, lalo na sa trick na kailangang tumakas habang nakabaligtad sa loob ng kahon puno ng tubig. Ilang araw matapos iyon, binisita nila si Jim sa kanyang paggawaan kung saan gumawa siya ng model ng tangke ng tubig. Iminayamang agad ni Houdini ang lalagyan upang subukan kung gaano katagal kaya niyang pigilan ang kanyang hininga. Nanatili siyang tahimik ng ilang minuto at nagsenyas na ilabas siya, ngunit naipit ang kahon sa itaas. Sa kabutihang palad, may palakol si Jim at nabasag ang lalagyan upang mailigtas siya. Kalaunan, itinanhal niya ito live at sinabing may pinuno ng fire department na may hawak na palakol sakaling may emerhensya. Pagkaraan ng ilang minuto na walang galaw si Houdini, nag-alala ang mga tao. Dumating ang pinuno ng fire department para basagin ang lalagyan, ngumit nang lumingon ito, nabunyag na si Houdini pala iyon. Namangha lahat. Dahil sa lumalawak na kasikatan, sinimulan siyang imbestigahan ng direktor ng US Secret Service na nag-aala na isa siyang iligal na imigrante. Ngunit nilapitan siya ni William ng IM5 at binago ang kanyang lugar ng kapanganakan mula sa Hungary patungo sa US kapalit ng impormasyon laban sa mga kaaway ng US at UK. Dumating siya sa Germany at nagtanghal para sa pamilya ng Kaiser kabilang ang bullet-catching trick. Pagkatapos, nakita niya si Riley at nagbigay ng impormasyong narinig niya. Binigyan ni Riley ng Red Book ng Russian grammar para sa susunod na misyon. Sa Moscow, nagtanghal siya para sa isang makapangyarihang pamilya at pinatunog ang Kremlin Bell gamit ang sikretong plano kasama si Jim na bumaril sa kanya mula sa malayo. Pagbalik sa London, ibinigay niya ang impormasyon kay William. Pagkatapos, pinapunta siya sa German ambassador kung saan nagtago siya sa loob ng safe at nakatakas sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga locks. Sa entablado, natagpuan ni Jim ang safe na puno ng regalo pang 10th anniversary para kay Bess. Ngunit nag-away sila at natulog si Houdini sa banyo. Habang nanonood ng Charlie Chaplin, sinabi ni Jim na ito ang bagong kompetisyon. Nagpatuloy ang pag-aaway nila ni Bess. Nagpractice siya sa bathtub na puno ng yelo para sa susunod na stunt. Tumalon siya sa nagyelong tubig at muntik ng matangay ng agos, ngunit nakaligtas sa tulong ng pangitain ng kanyang ina. Nangangong pangako siyang gagawa na lamang ng siguradong palabas at nagpalit ng stunt sa pagpapawala ng elepante. Ngunit hinikayat siya ni Riley sa world tour. Noong 1914, nagtanghal sa Empire Theater at pinuri ni Sir Arthur Conan Doyle. Ngunit nakatanggap siya ng telegrama tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at gumuho siya. Sa libing, nilinaw niya na wala siyang supernatural na kapangyarihan. Pagkaraan, inilalad niya ang mga peking clairvoyance at nagsulat ng aklat noong 1925. Nakilala niya si Lady Doyley na nagkunwaring na-contact ang kanyang ina, ngunit nabunyag niya ang panlilinang dahil hindi marunong mag-English ang kanyang ina. Nag-offer siya ng $25,000 sa sino mang makakakontakt sa kanyang ina. Noong 1926 sa Boston, inilalad niya si Marjorie. Pagkatapos, sa Detroit, nabali ang kanyang bukong-bukong, ngulit pumatuloy pa rin sa pagtatanghal. Isang lalaki ang sumuntok sa kanyang tiyan dahil sa pagsasalita laban kay Lady Doyley. Bumagsak siya sa entablado at nalaman sa ospital na pumutok ang kanyang appendix at maliit ang tsansang makabuhay. Sa edad na 52, namatay si Houdini habang iniisip ang kanyang ina. Nagluksa ang buong mundo. Nagtapos ang pelikula sa pag-imbita ni Reverend Arthur Ford kay Mrs. Houdini sa isang sesyon upang subukang makipag-ugnayan kay Harry Houdini. Mag-subscribe kung mahal mo ang iyong ina.